Hello mga kabibig! Welcome back sa Limbawa YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako, totoo ba to? Si BBM na hospital ulit? Alak ka! Ano ba naman yan? Totoo kaya ito kabibig? Pero sabi ng iba, hindi na totoo. Tinatago lang do. Ano ba talaga ang katotohanan? Naku po mga kabibig. Ay eto kasi si Jason sa may mga pa-post-post na naman sila na meron daw na hospital. Sino ba na hospital? Ay nako, ano ba naman yung mga chika-chika nila oy. Sabi ni Jason sa kabibig ano ba yung mga chika ni Jason sa na meron daw na meron daw sinugo sa St. Luke again. Ano ba naman yan? Oo, na meron daw sinugo sa St. Luke at ano daw, grabe daw yung mga staff doon. Oo. Pero, alam nyo ba, ito ang kasi ang punto ng Jason sa magandang gabi, bayan. St. Luke Medical. Ito, i-share ko lang sa inyo ha. Nakita ko lang to sa mga posting ni Jason sa. May sagot na ba ang Malacanang? Ito kasi sa, sabi ni Jason sa, magandang gabi, bayan. Ang Diyos ay nakikita ang lahat na ginagawa mo, tama man o mali. Sabi ni Lauren Buddy, ikaw Jason, sa sumusobra ka na ha, sobra kang paasa. Ipagdasal lang sana natin ang wish ni Kara. Let's pray for his recovery and hope to further his health and step down. Ito na ba ang pinakahihintay ng lahat? Totoo pa yan ka to. Jason, sa talanong kung ano-ano mga post. Pero wag kayo maniwala sa ganyan-ganyan. Ito pa nagsalitaan daw si, yan si BBM. Ano nangyari kay BBM? Pumayat si BBM, no? Napansin ko lang. Sabi nga ni Hanilet Bautista, OMG, he does not look well. Karma attack and it's real from Yam Cherry Sagig. Malapit ng Independence Day natin. Matapos na ang nakawan. Mukhang hanggang mahal na araw na lang ay tatagal. Grabe naman kayo dyan. Malapit na yan. Ayan na. Tapos itong picture nito, ano nangyari sa kanya? Parang may inaandang sakit. Parang nakukuba siya. Sure, may sakit kaya ganyan ang pagtayo niya tinitiis para makitang wala siyang sakit. Yun ang mga komento. Di na sa dibdib na kahawak, parang may pinoproteksyonan. Hala. Kaabot pa ka ito ng 2028? Kayo talaga kung ano-ano mga komento. Tapos sabi dito, Malacanang denies hospitalization rumors involving President Bongbong Marcos. Sabi ni Claire Castro, the president was in a private meeting with PMS this morning. He is well, healthy, and working even on Saturday. Yan. Yan ang sabi ni Claire Castro. Ikaw talaga, Jason, sa sinasabi mo. Pero yung iba sabi naman, we don't know. Baka pinagtakpan lang. May picture ba? May ebidensya ba si Claire Castro na si BBM is working with PMS? Meron bang pinakitang video? Hala, iba din ang mga taong magkomento, no? Ito kasi ang sinabi ni Claire Castro. Ikaw talaga, Jason, huwag ganyan. Kasi ang iba, magagalit. BBM not in the hospitals, Palace says. Mariing itinanggi ni Palace Police Officer UC Claire Castro ang ulat na isinugod umano sa ospital si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Claire Castro, nasa isang pribadong pulong ang Pangulo kasama ang Presidential Management Staff kayang umaga. Anya, maayos ang kalagay nito, malusog at patuloy na trabaho sa kahit Sabado. Takot sila kasi VP Sara will be the president soon. Malapit ng katapusan yan. Prove it. Live dayo now na. Malapit na yan. Wag na tayong mag-inip. Yan ang mga komento ng mga netizen. Pero alam mo kabibig, grabe pala itong mga hula-hula tungkol kay BBM, no? May nakita akong mga hula-hula. Hula-hula hook ba yung kabibig? Hindi natin alam kung ano ito sa mga hula nila tungkol sa kalusugan ni BBM, kung ano ang magiging, ano ba mangyari kay BBM. Ito kabibig ha, tingnan natin ha. May nakita ako dito kabibig. Saan ba yun? Ito. Nangyari na ito kay BBM. Ito yun. Kinig tayo kabibig. Yan po ha. Kita niyo po. Scattered po yan. Ibig sabihin yan, talagang ginugulo ko po para walang bias. Wala yung sabihin niyo scripted. Ayan. Dito pipili lang po ako. Since hindi po ako si ating president, i-represent ko po ang pangalan niya. Ay, naglaro pa ako yan.
Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya, ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Kung actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Payuhan niyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Dapat po lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato at siya ang mawawalan ng reputasyon at pangalan kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte family. Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So it means totoo ang aking hula, totoo yung vlog. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng butuhan, ipinakita ng sangbayan ng Natural, mangamba talaga yung Day. Natural, Day, ang mga tao, negative na ang trust rating sa kanya. Ang mga tao ayaw na sa kanya. Sino bang hindi mangangamba dyan, Day? Di ba, Day? So, ang ekonomiya, bagsak na bagsak. O, si BBM wala pang solusyon, wala pang proyekto, walang kanyang kontribusyon, legasiya sa Pilipinas. Ano ba ang kanyang legasiya? Yung mga video-video, pinapakalat na Maharlika, yung mga bangag-bangag-bangag. Yun ang palaging nasa isip ng mga tao. Diba? So, ano pang legasiya yan? Yung pinadakip si Pangulong Rodrigo Duterte, pinadampot, nilagay sa ICC. Tapos yung 18 ex-Marines, lumabas, nagbulgar ng mga di umano ang ICC investigators at ang gobyerno ni BBM, si Zaldico at Trillanes ay magkasabwat. Hala ka! So, natural si BBM mangangamba talaga yan, Day. At talagang hindi niya makakatulog. Kasi, we don't know. Any moment, pwedeng mawala ang kanyang kapangyarihan. Pwede siyang ipatalsikin at kung ano-ano pa, mga kabibig. At parang kinakabahan na si BBM kasi sa chika ngayon sa mga kongreso, sa kongres, parang nag-aalinlangan na ang ibang mga kongresista na pipirma sa impeachment ni Sara. Kung hindi ma-impeach si Sara, sa 2027, tuloy na yan. Wala na yung impeachment kasi malapit na ang eleksyon. Natural ang mga politiko, ang mga kongresista, they have to save themselves. Si BBM, mawawala na yung kapangyarihan, may bago ng papulit na presidente. So yung mga ibang politiko, mapapapango na talaga yan, Day. Oo, baliktaran na talaga yan. Naku po. Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yon? Dahil po sa hindi natin alam. Kasi ang nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. At ang ginamit ay ang impulsive thinking. Ano naman mag-aaral sa BBM? Hindi yan nakatapos ng college. Wala yang iniisip kundi masira lang ang mga Duterte at maybe the surrounding people are keep on putting fire. Oh, yan, sirain mo si Digong. Yan, kung hindi mo masira si Digong, ikaw masisira ni Digong. Sinira si Digong. Nangyari, nag-backfire, nag-boomerang. Ilalong siya nasira. Di ba, kabibig? So, mali-mali ang mga strategiya nila. Yung sinasabi natin na kung ano ang may, kumbaga sa papel, ito, binigay ko sa inyo, hindi na niya siguro nabasa, tuloy-tuloy lang, and then pinatupad, and then ngayon nagkagulo. Ang naging kalaban po niya ngayon ay ang sambayan ng Pilipino. Pero marami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Ayan, ang dami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Again and again, kung may nakakarinig po nito na President Marcos po, sana po mapagpayuhan na wag basta makinig, wag basta magdesisyon. Hanggat maaari, i-stop ang lahat ng issue sa isang pagkaing nagbigay sa iyo ng anghang. Kasi kapag ito ay nilagyan mo pa ng nilagyan ng anghang ang isang issue na yan,
maniwala po kayo, mapapasok kayo sa dulo. Yan na. At ang kalalabasan ng pagkapasok, sunog. At ang sunog, pagkawala ng kung anong meron. Yan na nga. Posible mga kabibig, totoo ang hula na ito. Kasi mga ibang mga hula, psychic, talagang nakikita nila ang future, di ba? Ito si Bibi, nakikita naman natin, may future ba ang Pilipinas? Ewan mo kabibig ko. So sana mag-isip-isip si Marcos na, kung ako pa ni Marcos na, papawiin niya si Digong dito. Mas ang mga tao maniniwala pa sa kanya at sabihin, baka nagbago si Marcos or baka magkapatawaran ang magkapamilya, pero I'm not sure kabibig niya magkapatawaran sila. Parang si Bibi Sara, never again. Oo, tatakbong presidente para isalbahin ang Pilipinas at yung vice presidente ni Bibi Sara, yun ang magpapaparusa o parusa sa mga gahaman ng mga politiko, mga tawag dito, mga kurakot ng mga politiko. So yun kabibig. So sana may magpayo kay BBM. I'm not sure kung meron bang makapagpayo kay BBM knowing the surrounding people is gahaman din ng power nila. Si Senator Amy Marcos nga, hindi na nakausap ang kanyang kapatid. Hindi na. Si Senator Amy, sa lahat ng pamilya ni Bongbong, si Senator Amy lang ang walang security guard. Security ba lang? Dapat yung pag-presidente ka, pati ang pamilya mo may security yan. Si Senator Amy lang ang wala. Paano yan kabibig? So, lalong naglamat ang dalawang magkapatid, lalong nagkagulo. So, sino ba ang head writer ng script na ito? Sino kaya ang nagmamdar-mandar, no? At si BBM parang, ewan ko ba kabibig, nangangayat, namutla, pumaya, parang hindi nakaka-recover sa kanyang sakit. Akala natin, BBM is recovering from his sickness. Kumakain na siya ngayon, okay na siya, pero bakit nangangayat siya? Si Bibi Sara nga, ang daming binato nila, pero blooming na blooming at maganda. Diba? Si BBM, ano bang binato natin kay BBM? Flood control project na, deny pa sila. Wala siya kinalaman. May-impeach na si BBM, binasura na ng Kongreso, dapat pa siya ma-stress. Pero si Bibi Sara, lahat na lang binato kay Bibi Sara, na-stress ba? Hindi. Lalong gumanda at lalong tumataas ang trust rating. Iba talaga, no? Pag maraming nagmamahal at naniniwala sa iyo. Yun na kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.